Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Pakibati po ng Happy Valentine's ang inyong katabi. Happy Valentine's po sa inyo. Kung pinakinggan natin ng maayos ang Ebanghelyo ngayon, sa unang tingin parang kadiri ang paraan ng pagpapagaling ni Jesus. Parang hindi yung usual na paraan na ginagawa ni Jesus ng kanyang pagpapagaling na salita lamang tulad ng Ebanghelyo natin kahapon, sinabi lang niya at gumaling na yung babae o yung bata na inaalihan ng masamang espiritu. Pero sa pagkakataon ngayon, parang medyo nahirapan pa si Jesus at may konting pagkadiri pa. Itinabi niya yung tao sa gilid, inilayo sa karamihan, hinawakan ang kanyang tenga, dumura at hinawakan ang dila ng lalaki. Parang hindi ata yung usual na paraan ng pagpapagaling ni Jesus. Pero bakit kaya? Bakit kaya ganon ang paraan na ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon na pagpapagaling sa isang may sakit? Alam niyo po, minsan ang Diyos, kapag mayroong ginagawa sa atin, minsan ang kanyang paraan ng pagbibigay ng biyaya o di kaya ay pagpupukaw sa atin, minsan para sa karamihan. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang dumadanas ng paghihirap. Pag may trahedya, for example, lahat tayo nasasalanta ng trahedya o ng kalamidad. Pero may mga pagkakataon din na minsan nagtatanong tayo, bakit ako lang? Bakit ako lang o ang pamilya ko lang ang dumadanas ng ganitong paghihirap at pasakit? Bakit hindi yung iba? Minsan ang tingin natin, sinisingle out tayo ng Diyos. Siguro, ganun na ba kami kasama o kamakasalanan ako? Na ako lang, sa akin lang nangyari ang ganito. Ang ganitong mga katanungan, naririnig natin minsan sa mga taong may malubhang karamdaman. Bakit ako lang? Bakit kami lang? Minsan nakakalimutan natin na ang Diyos may mga pagkakataon na personal siya kung magpaalala at magpagaling sa atin. Tulad ng tao sa Ebanghelyong binasa. Kung ating mapapansin sa ating sarili, sino yung mga tao na hinahayaan nating hawakan ng ating mukha? For example, hahawakan ng ating mukha, kukurtin ng ating mukha. Ito yung mga tao na malapit sa atin, di ba? Hindi mo hahayaan ang isang random na tao na hawakan kurtin ng mukha mo. Para kay Jesus, ang kanyang pagpapagaling ay isang personal na pagpapagaling sa taong may sakit. Kinailangang lumapit ni Jesus sa kanya. Ilayo siya sa karamihan. Siguro may imagine natin, inakbayan siya ni Jesus. Inilayo sa karamihan bago siya pinagaling. At ang bilin sa kanya, huwag mong ipagsabi kanino man ang nangyari sa iyo. Bakit ayaw ni Jesus? Bakit ayaw niyang kumalat ang kanyang reputasyon sa ibang mga tao na siya ay tagapagpagaling? Bakit ayaw malaman ni Jesus ng ibang mga tao kung papaano siya magpagaling ng may sakit? Para kay Jesus, gusto niyang namnamin nung tao ang personal na pagpapagaling na ginawa sa kanya ng Diyos. Bago pa ito ipagkalat sa ibang mga tao, gusto ni Jesus na pagnilayan nung tao kung papaano naging mabuti ang Diyos sa Kanya. At pwede siguro nating gawin itong pagninilay ngayong araw ng mga puso. Hindi lamang kung papaano nagiging mabuti ang Diyos at mapagmahal ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ibang mga tao na Kanyang pinapadala sa ating buhay. Pwede rin po kasi na gawin natin na yung bawat biyaya, imbis na i-post sa social media,
o sabihin sa ibang mga tao kung papaano naging swerte tayo sa buhay, baka pwede tayong tumahimik. At sa isang taimtim na pananalangin ng pasasalamat, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Minsan po wala na tayong ganon sa ating sarili. Mas gusto natin pupurihin tayo ng iba. Mas gusto natin na ipagkakalat sa ibang mga tao ang kabutihan na ating tinatamasa o tinatanggap mula sa iba. Iba naman kasi ang feeling natin kapag may mga taong nagsasabi sa atin, napakaswerte mo. Iba naman kasi talaga ang feeling kapag may ibang mga tao na nakakapansin sa ating pagiging mabuti, sa ating pagiging mabait. Nakakataas naman talaga kasi ng puso, nakakataba ng puso kapag may ibang mga tao na pinupuri tayo sa ating kabutihan. Totoo naman po yun. Kasama naman po yun sa ating kahinaan bilang tao. Pero baka pwede po na gawin din natin na sa bawat kabutihan na ating ginagawa, na sa bawat biyaya na ating tinatanggap, pwede tayong tumahimik at tingnan natin papaano ba naging mabuti ang Diyos sa atin. Pwede po nating tingnan at ipagpasalamat ng taimtim at ng tahimik ang mga biyaya na ating tinatanggap mula sa Diyos.